7 senyales na mahaba pa ang buhay mo. 99% ng seniors hindi alam ito. Kapag pinag-uusapan ang mahabang buhay, kadalasan ang tanong ay, ano ba ang sikreto? Pero minsan, hindi mo kailangang hanapin ang sikreto sa labas. Nasa loob mo na pala ang mga palatandaan na kayang magsabi kung ikaw ba ay may malaking tsansa na mabuhay ng matagal, masigla, at buo ang pag-iisip hanggang sa dulo. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling supplements o mga medisina na pinipilit ng marketing. Hindi rin ito basta tungkol sa genes. Oo, may kinalaman ng lahi o heredity. Pero ayon sa maraming pag-aaral, mas malaki ang epekto ng lifestyle, ugali at pang-araw-araw mong ginagawa sa haba ng buhay mo. At kung ikaw ay isang taong may ilang partikular na senyales na hindi mo man napapansin sa sarili mo, baka isa ka sa mga taong may natural na kapasidad na mabuhay ng mahaba. Unang senyales, ang katawan mo ay may kakayahang mabilis maka-recover mula sa sakit. Hindi ibig sabihin nito ay hindi ka kailanman nagkakasakit. Ang ibig sabihin, kapag tinamaan ka man ng lagnat, trangkaso o simpleng ubot sipon, mabilis kang bumabalik sa dating lakas. Ito ay isang indikasyon na malakas ang immune system mo at maayos ang komunikasyon ng mga cells sa katawan mo. Ang ganitong uri ng biological resilience ay isang matibay na basehan ng longevity. Kapag ang katawan mo ay may kakayahang mag-heal, nagre-regenerate ng cells at hindi basta-basta natitinag ng infection o inflammation, mas tumataas ang tsansa mong mabuhay ng lampas sa karaniwan. Pangalawang senyales, malinaw pa rin ang isip mo. O, minsan nakalimot ka ng pangalan o kung saan mo nilagay ang salamin. Pero ang totoo, kung kaya mo pa rin magplano, magdesisyon at mag-isip na maayos sa araw-araw, malaking bagay ito. Ang mental sharpness ay hindi lamang senyales na malusog na utak, kundi indikasyon na maayos ang daloy ng dugo, sapat ang oxygen sa utak, at hindi napapabayaan ang cognitive function. Maraming matatandang umaabot sa 90 o 100 years old ang may ganitong katangian. Alerto pa rin, kaya pa rin makipagkwentuhan, at hindi basta-basta nalilito. Ibig sabihin, pinanganalagaan nila ang utak nila sa pamamagitan ng tulog, tamang pagkain, at patuloy na mental stimulation. Isa pang senyales na hindi masyadong napapansin ay ang pagkakaroon mo ng malalim at maayos na tulog gabi-gabi. Ang sleep quality ay isa sa pinaka-underrated na marker ng mahabang buhay. Kapag ang tulog mo ay tuloy-tuloy, mahimbing at sapat ang haba, ibig sabihin nito ay balance ang hormone levels mo. Hindi ka overloaded sa stress at may sapat kang melatonin production. Ang mga taong maagang tutulog, hindi madaling magising sa gabi at nagigising ng may sigla ay karaniwang may mas maayos na metabolismo at mas mababang risk sa cardiovascular disease. Ang katawan na may kakayahang magpahinga at mag-repair tuwing gabi ay katawan na may matagal pang ilalakad sa buhay. Hindi rin mawawala sa listahan ng pagkakaroon ng matinong appetite. Hindi sobra, hindi kulang. Ang taong may balanse sa pagkain ay kadalasan may malusog na gut health, stable ang blood sugar, at may maayos na hormone function. Kapag alam mo kung kailan ka gutom at alam mo rin kung kailan ka busog, senyales ito na may self-regulation ang katawan mo. At kapag pinipili mo pa ang kinakain mo, mas madalas ang gulay, prutas, healthy fats at lean protein, lalo nitong pinapatibay ang tsansa mong mamuhay ng mahaba. Ang mga taong may disiplina sa pagkain at hindi ginagawang emotional crutch ang pagkain ay mas bihirang magkaroon ng lifestyle diseases tulad ng diabetes, high blood pressure, at fatty liver. May mga senyales ding makikita sa iyong social life. Halimbawa, kung ikaw ay may malapit na pamilya, may regular na kausap, may kakwentuhan, o simpleng nag-aalaga ng aso o halaman, ibig sabihin, may emotional connection ka sa mundo. Ang tao na may relasyon sa ibang tao, mapakaibigan man, pamilya o komunidad, ay kadalasang mas mababa ang stress levels at mas mataas ang endorphins. Ang masayang social life ay hindi lang pampasaya, kundi literal na pang-regulate ng blood pressure, mental focus, at immune response. May mga research na nagsasabi na ang taong may strong social connection ay nabubuhay ng higit 6 hanggang 8 taon kumpara sa mga taong socially isolated. Isa pa sa mga senyales ng longevity ay ang kakayahang maglakad ng hindi agad hinihingal, ng hindi masakit ang joints, at ng may sapat na balance. Kahit hindi ka athletic, basta may regular kang physical activity, kahit simpleng paglalakad araw-araw o pag-inat ng katawan tuwing umaga, ito ay isang napagandang indikasyon. Ang physical mobility ay hindi lang based sa muscle strength, kundi sa kondisyon ng puso, baga at blood circulation mo.
Kapag may kapasidad kang gumalaw ng hindi agad napapagod, ito ay senyales ng cardiovascular health na kayang magtagal pa ng maraming taon. At ang huling senyales na minsan ay tinatawag ng mga eksperto bilang psychological marker of longevity ay ang pagkakaroon ng layunin. Ang taong may dahilan para bumangon sa umaga, may proyekto o passion, may iniintinding halaman o hayop, may sinusubaybayang hobby o simpleng responsibilidad sa pamilya. Ang ganitong tao ay mas bihirang dapuan ng depresyon, mas motivated mag-alaga ng sarili, at mas nagtatagal sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat o mayaman. Minsan, ang isang simpleng lola na nag-aalaga ng apo araw-araw ay may mas malinaw pang layunin kaysa sa isang CEO na wala ng direksyon. Ang 7 senyales na ito ay hindi magic, hindi ito garantiya. Pero kapag taglay mo ang karamihan dito, malaking bagay ito. Dahil ang katawan, isipan at damdamin ng tao ay konektado. Kapag isa sa kanila ay malakas, tinutulungan nito ang iba. At kapag lahat ay gumagana ng maayos, physically, mentally, emotionally, ang posibilidad na mahabang buhay ay hindi na tanong. Isa na ito inaasahan. Kung titingnan natin ang mga bansang may pinakamaraming centenarians o mga taong umaabot ng 100 taong gulang, mapapansin na hindi sila laging may access sa modernong gamot o high-end na ospital. Pero halos lahat sa kanila ay may pare-parehong lifestyle. Kumikilos araw-araw, may simpleng pagkain, may suporta mula sa pamilya o komunidad, at higit sa lahat, may routine na hindi nagdudulot ng chronic stress. Ang ganitong mga pamumuhay ay nagpapalakas hindi lang ng katawan, kundi pati ng loob at nagbibigay ng natural na proteksyon sa paglipas ng panahon. Ang tibay ng katawan ay hindi lamang nakikita sa muscles o sa hitsura ng balat. Isa sa mga tahimik na senyales ng mahabang buhay ay ang pagkakaroon ng consistent at regular na bowel movement. Kapag maayos ang pagdumi mo araw-araw, hindi masyadong matigas, walang pananakit at walang bloating, senyales ito na balanse ang gut microbiome mo. At ang gut health ay may koneksyon sa halos lahat ng aspeto ng kalusugan, mula sa immune system, hormone balance, brain function, at nutrient absorption. Kapag ang bituka ay malinis, mas maayos ang katawan sa kabuuan. Isa ring senyales na dapat bigyang pansin ay ang kakayahang huminga ng malalim at hindi madaling hingalin. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang malakas, ang importante, hindi ka agad napapagod sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan o paglalakad sa palengke. Ang lung capacity ng isang tao ay isa sa mga pangunahing indicator kung gaano kalakas ang kanyang cardiovascular system. Kapag kaya mong huminga ng malalim, ibig sabihin sapat ang oxygen sa katawan, gumagana ang puso ng maayos at walang bara sa daluyan ng hangin. Ito rin ay senyales na hindi ka sobra sa stress dahil ang mabagal at kalmadong paghinga ay natural na forma ng relaxation na hindi na kailangang pag-aralan. Ginagawa ito ng mga taong balanse ang lifestyle. Ang flexibility o kakayahan yumuko, mag-inat at makagalaw ng hindi nababali o nasasaktan ay palatandaan din ng youthfulness ng mga kasukasuan mo. Sa mga seniors na umaabot ng 80 pataas na may kakayahang magsuot ng medyas, maghiwa ng gulay, o gumalaw sa kama ng hindi kailangan ng alalay, malaki ang chance na tumatagal pa ang buhay nila. Ang katawan na may kakayahang kumilos ng maayos ay mas maliit ang risk sa fall, fracture, o long-term immobility na kadalasang dahilan kung bakit bumabagsak ang kalusugan sa pagtanda. Ang balat ng isang tao ay isa ring reflection ng overall health. Hindi ibig sabihin kailangan itong sobrang kinis o walang wrinkles. Pero kapag ang balat ay hydrated, may natural na elasticity, at hindi laging tuyot o may rashes, senyales ito na maayos ang hydration at organ function mo. Ang kidneys, liver at lymphatic system ay may papel sa kung paano tinanggal ang katawan ng toxins. Kapag ang katawan mo ay maganda ang circulation at detox pathways, makikita mo ito sa balat. Hindi madilaw, hindi maputla, at hindi laging may allergy o irritation. Isa pa sa tahimik na palatandaan na ikaw ay may mahabang buhay ay ang normal na blood pressure kahit wala kang iniinom na maintenance. Hindi ibig sabihin ay perpekto ito araw-araw, pero kung karaniwan ay nasa normal range ang BP mo kahit may edad ka na, indikasyon ito ng balance sa hormones, sa salt regulation, at sa cardiovascular integrity ng katawan. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga taong may consistent na normal BP ay may mas mababang risk sa stroke, heart failure at aneurysm, mga kondisyon na biglaan kung umatake at kadalasang hindi na napagpaplanuhan. Mahalaga ring pansinin ang emotional baseline mo. Kung natural sa iyo ang pagiging kalmado, hindi mabilis mapikon.
at may kakayahang patawarin ang sarili at ibang tao, ito ay senyales ng emotional maturity at mental wellness. At sa maraming long-term studies, nakita na ang mga taong may kakayahang i-regulate ang emotions, hindi nagpapadala agad sa galit at marunong magpahinga mula sa problema, ay may mas mahabang buhay. Hindi dahil hindi sila nagkakaroon ng stress, kundi dahil marunong silang humawak ng stress. Kapag ang cortisol level mo ay hindi palaging mataas, nabibigyan mo ng pagkakataong mag-repair ang immune system, huminga ang puso, at mag-recharge ang utak. May mga seniors na kahit simple lang ang pamumuhay ay napapansin mong blooming pa rin. Hindi ito dahil sa yaman, kundi sa ugali. Ang pagiging tento, pagiging mapagpasalamat at ang kakayahang matawa kahit sa simpleng bagay ay mahalagang bahagi ng emotional resilience. At ang emotional resilience ay panangga hindi lang sa mental breakdown kundi sa physical wear and tear. Kapag magaan ang loob mo sa buhay, mas nagiging madali ang paggalaw, mas mabilis ang healing, at mas mababa ang risk sa chronic disease. May kinalaman din dito ang spiritual life. Hindi kailangan relihiyoso, pero karamihan sa mga taong may malalim na paniniwala, may faith, may hope, at may spiritual discipline ay mas kalmado sa mga pagsubok. Kapag ang puso mo ay may pinanghawakan na mas malalim kaysa sa sarili mong kakayahan, mas matibay ka sa stress. At kapag stress-free ang puso at isip, ang katawan ay sumusunod. Ang pagkakaroon ng structured na routine araw-araw, oras ng gising, oras ng kain, oras ng pahinga, ay senyales rin na maayos na biological rhythm. Kapag ang circadian rhythm mo ay maayos, hindi naguguluhan ang hormones, hindi nahihirapan ang pancreas, at hindi nabibigla ang nervous system. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may regular na routine sa pagtulog, pagkain at physical movement ay mas magaan ang pakiramdam, mas bihira ang pananakit ng katawan, at mas maliit ang chance na dapuan ng malulubang sakit sa pagtanda. Ang consistency sa mga simpleng bagay, paggising sa tamang oras, pagkain ng natural na pagkain, pag-iwas sa bisyo, at pagkakaroon ng dahilan para gumising sa umaga ay napakalakas na indikasyon na ang katawan ay nasa optimal state. At kapag nasa optimal state ang katawan mo, kahit pa may edad ka na, nagiging madali ang paggalaw, malinaw ang pag-iisip, at matatag ang emosyon. Ito ang mga bagay na hindi nabibili sa gamot o ospital. Ito ang pundasyon ng buhay na mahaba, malusog, at makahulugan. Habang lumalalim ang kaalaman natin sa agam at medisina, mas lalo nating naunawaan na ang mahabang buhay ay hindi lang basta swerte. Ito ay resulta ng tuloy-tuloy na maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw. Kaya kapag taglay mo ang ilang senyales na hindi agad napapansin ng marami, pero palatandaan na maayos na kalusugan, malaking bagay ito para sa long-term na kalidad ng iyong buhay. Isang mahalagang senyales ay ang kakayahan mong bumangon araw-araw ng may layunin. Ang simpleng pagkakaroon ng sense of purpose ay hindi lang nakakaangat ng mood. Ito ay direktang may epekto sa immune function, hormone regulation, at brain health. Ang mga taong gumigising hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may gustong tapusin, may pinangangalagaan, o may inaasikasong proyekto, ay kadalasan mas masigla, mas focused, at mas tumatagal ang buhay. Sa ilang pag-aaral, ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas mababa ang incidence ng stroke at mas matagal bago magkaroon ng cognitive decline. Makikita rin ang senyales ng mahabang buhay sa kakayahang tumawa. Hindi lang simpleng pagtawa sa biro, kundi yung genuine na pagtawa na nanggagaling sa loob. Ang mga taong may sense of humor at kayang tumawa kahit sa sarili nilang pagkakamali ay may mas mababang blood pressure, mas magandang oxygen circulation, at mas aktibong immune system. Kapag ang isang tao ay may healthy outlook sa buhay, hindi siya agad natitinag ng problema. Ang ganitong resilience ay isang napakalakas na predictor ng longevity. Kasama rin sa senyales ng matagal na buhay ang kakayahang hindi tumambay sa galit. Kapag ang isang tao ay marunong magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili rin, mas malusog ang puso, mas kalmado ang nervous system, at mas ligtas sa chronic stress. Ang matagal na sama ng loob ay hindi lang emotional burden. Ito ay literal na nagpapataas ng inflammation sa katawan. Kapag ang katawan ay laging nasa fight or flight mode dahil sa unresolved emotions, bumababa ang natural healing capacity ng katawan. Kaya kung ikaw ay marunong mag-let go ng galit at matutong lumimot sa mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin, mas malaki ang tsansa mong mamuhay ng mahaba. Mahalaga ring tignan kung paano ka humaharap sa problema. Ang taong may positibong coping mechanism,
gaya ng paglalakad, pagsusulat, pagdarasal o simpleng pananahimik, ay hindi agad nauubos ng stress. Ang katawan ay may sariling built-in system para bumawi, pero kapag palaging overloaded sa emosyonal na pasanin, nauubos ang lakas ng loob pati ang lakas ng katawan. Kaya ang kakayahang manatiling composed sa gitna ng krisis, kahit gaano kaliit o kalaki ang problema, ay hindi lang mental strength. Isa rin itong senyales ng well-regulated nervous and endocrine system. Ang relasyon sa pagkain ay isa ring importanteng batayan. Ang mga taong may lusog na ugnayan sa pagkain, hindi ginagamit bilang pampalubag-loob, hindi kinokontrol ng cravings, at marunong magtigil kapag busog na, ay karaniwang mas maganda ang metabolism, mas mababa ang insulin resistance, at mas maayos ang organ function. Hindi nila kailangan ng extreme diets o sobrang daming bawal. Ang disiplina at tamang timing lang ng pagkain ay sapat na para mapanatili ang balanse sa loob ng katawan. Kapag maayos ang blood circulation, senyales din ito ng vitality. Nakikita ito sa kamay at paa, hindi laging malamig, hindi madaling mangalay, at hindi na mamanhid. Isa ring indicator ay ang kulay ng kuko at balat. Hindi maputla, hindi naninilaw, at walang paminsan-minsang pamumutla. Kapag may sapat kang iron, oxygen, at nutrients na umiikot sa katawan, mas mataas ang capacity mo to heal, to move, and to think clearly. Ang magandang circulation ay resulta ng balanced blood pressure, aktibong lifestyle, at maayos na hydration. Kung meron ka nito, senyales ito na ang puso at paga mo ay nagtatrabaho ng maayos. Sa kabuuan, ang katawan ng taong may tsansang mabuhay ng mahaba ay hindi perpekto, pero may balance. Hindi laging masigla, pero laging bumabangon. Hindi laging walang sakit, pero marunong makabawi. Ang ganitong uri ng katawan ay hindi madaling masira dahil alam nito kung paano bumawi. At ang ganitong resilience ay hindi basta-basta na de-develop sa isang linggo. Ito ay dahan-dahang binubuo sa pamamagitan ng tulog, pagkain, kilos, pag-iisip at emosyonal na estado, araw-araw, taon-taon habang ikaw ay nabubuhay. Kapag iniisip mo kung mahaba pa ba ang buhay mo, huwag mo lang tignan ang edad mo. Tignan mo ang galaw ng katawan mo, ang linaw ng isip mo, ang tibok ng puso mo, at ang layunin mo sa bawat araw. Dahil kahit 70 ka na, kung mas malakas ang pangangatawan, mas malinaw ang direksyon, at mas magaan ang damdamin mo kaysa sa iba, mas malaki ang tsansa mong mabuhay ng lampas sa inaasahan. Ang huling senyales na may posibilidad kang mabuhay ng mahaba ay ang pagiging bukas sa pagbabago. Ang kakayahang tumanggap ng bago, mapa-informasyon man, routine, teknolohiya o simpleng adjustment sa lifestyle ay senyales ng utak na patuloy pang lumalawak at natututo. Ang mga taong may ganitong ugali ay hindi madaling naiwan sa paglipas ng panahon. Sila ang mga matatandang marunong makinig, bukas sa bagong kaalaman at handang tanggapin ang mga payo ng mas bata. Ang ganitong attitude ay hindi lang mental agility, ito rin ay sign ng humility at emotional stability. Parehong mahalagang aspeto ng longevity. Ang taong tumatanda pero hindi humihinto sa pagkatuto ay patuloy na gumagalaw, nag-iisip at nakikipag-ugnayan. Hindi mo man agad makitang senyales ito ng pisikal na kalakasan, pero sa mas malalim na aspeto ng kalusugan, ito ang nagbibigay ng momentum sa buhay. Dahil ang utak na aktibo ay tumutulong sa puso, sa hormones, sa muscle coordination at sa lahat ng aspeto ng iyong katauhan. Hindi hadlang ang edad sa paglago, at kung sa kabila ng edad mo ay may gana ka pa ring matuto, ibig sabihin may fire ka pa sa loob. At ang apoy na yan ang nagpapatuloy sa buhay mo. Hindi lahat ng may mahaba ang buhay ay walang sakit, at hindi rin lahat ng may sakit ay maikli ang buhay. Ang pagkakaiba ay kung paano mo pinangangalagaan ang sarili mo habang may panahon pa. Ang mga senyales ng longevity ay hindi laging obvious. Minsan, ito ay tahimik na bahagi ng pang-araw-araw mong routine. Ang oras ng tulog mo, ang attitude mo sa problema, ang mga simpleng gawi gaya ng paglalakad, pagngiti at pagkain ng sapat. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, doon mo makikita ang tunay na recipe ng mahabang buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto para mabuhay ng mahaba. Ang kailangan mo lang ay awareness, disiplina at malasakit sa sarili mo. Hindi mo kailangang hintayin ang resulta ng laboratorio para simulan ang pagbabago. At kung nakita mo sa sarili mo ang ilan sa mga senyales na napag-usapan natin, hindi ito dahilan para mag-relax. Ito ay paanyaya para ipagpatuloy mo pa. Ipagpatuloy mo ang pagkilos. Ipagpatuloy mo ang pagkakaroon ng layunin. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa isip, katawan at damdamin mo. Kung wala ka pa sa lahat ng senyales, huwag mawala ng pag-asa. Marami sa mga ito ay kayang i-develop.
pwedeng simulan kahit kailan. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago. Ang mga maliliit na desisyon sa araw-araw, tulad ng pagpili ng masustansyang pagkain, pagsisimula ng routine, pag-iwas sa bisyo, at pag-alaga sa mental health, ay may domino effect sa kabuuang kalusugan mo. At bawat araw na piliin mong alagaan ang sarili mo, ay isang araw na dinadagdagan mo ang posibilidad ng mas mahaba, mas buo, at mas masayang buhay. Hindi ang edad mo ang tunay na sukatan. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo ginagamit ang oras mo ngayon, kung paano mo inaalagaan ang katawan mong ibinigay sa iyo, kung paano mo pinapahalagahan ang koneksyon mo sa ibang tao, at kung paano mo binibigyang saysay ang bawat araw na gumigising ka pa. Kung meron kang kahit 3 o 4 sa mga senyales na napag-usapan natin, tulad ng malakas na katawan, maayos na tulog, klarong pag-iisip, disiplina sa pagkain, positibong relasyon sa ibang tao, at layunin sa buhay, malaki ang tsansa mong mabuhay hindi lang ng mahaba, kundi ng may kalidad. At kung buo mo pang taglay ang 7, masasabing hindi ka lang basta humahaba ang buhay. Isa kang inspirasyon. Ang ganitong klase ng pamumuhay ay hindi eksaktong sinusukat sa edad. Sinusukat ito sa kalmadong paghinga, sa siglang nararamdaman mo tuwing umaga, sa katahimikan ng puso at sa mga taong inaabot ng ngiti mo. Ang mga taong mahaba ang buhay ay hindi laging nasa ospital, hindi laging nakaupo lang. Kadalasan, sila ang tahimik pero masaya, simple pero may silbi, at payapa pero puno ng energy para mabuhay araw-araw. At kung nararamdaman mong ikaw yon, ipagpatuloy mo. Dahil ang mahabang buhay ay hindi lang regalo, isa itong responsibilidad. Ipagpatuloy mo ang mga ginagawa mong tama at simulan mo ang mga alam mong dapat baguhin. Ang kinabukasan mo ay hindi hinihintay, ito ay ginagawa. At ang katawan mong meron ka na yon ay pwedeng maging pinakamatibay mong puhunan para sa mga susunod na dekada pa ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.